Grabe talaga ang ulan dito, mga kalingap. So, tara. Medyo, namiss ko dito. Namiss ko sa diet. Grabe. Totoo talagang, there's no place like home. Mhm. Grabe. Guys, ayan, tingnan nyo naman. Tingnan yung pabahay natin, mga kalingap, oh. Yan, para sa mga antay, ito reaksyonan nyo, mga antay kalingap. Ito po yung reaksyonan nyo, mas maganda pa. So yun guys, isang mapagpalang araw po sa lahat. Muli ang inyong lingkod, Batang Elio po. And para sa mga antay-kalingap daw, sabi ni Kalingap Rob, yan daw ang reaksyonan ninyo dahil mas maganda pa yan. So yun, and grabe guys, actually pinanood ko na ito and kitang-kita naman po talaga yung sobrang pagkamis nila sa isa't isa po. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Papa Eds tsaka si Wifey. Grabe naman yung mga ngiti nila, kakaiba. And of course, may mga malalaman po tayo dito, And yan ay ating bibigyan ng reaction maya-maya lang. And of course, bago tayo tumuloy, huwag natin kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rob. So yan guys, tuloy-tuloy na tayo. Sasamahan po ninyo ako. Let's go! So, tindahan guys. Wow. Nice. Daming Pabili naman. po. Ano? May buzzer. Grabe, may buzzer pa. Social. Sa tingin ko si Beyonce yung malabas. Si Beyonce yan. Grabe, ang dami nila mga panindaw. Ganda. Ba talaga mga kalingap, no? Grabe yung nabago talaga yung buhay ni Beyonce. Ito talaga. Siyempre. And balita ko guys, magaling talaga sa negosyo pala yung mama ni Viancy. So, kung talagang magaling siya guys, itong inumpisahan nilang sari-sari store ay hoping someday ay lalaki pa ito. Magiging grocery talaga, no? And so on and so on. So yun, sana. Kasi, hindi lang naman dahil sa akin, sa tulong din ng mga sponsors natin at mga viewers kung bakit ganito. Kasi kung ako lang naman, di naman ganito yung makaya kong may tulong. Saktong bahay lang, sementado. Diba? Pero hindi ganito kaganda na. Kaya yun, sortehan lang din talaga kapag bilas ka ni Lord ng mga sponsors na magmamahal sa'yo. And, ay wow! Grabe din kasi mga sponsors ni Jancy guys. Jancy. Kita siya dyan? O, dito. Ayun. Ay, grabe. Ano rin sinunta? Okay lang. Kumusta naman? Parang galing ka pa talabas. Hindi naman. Talagang lang. So, wala lang. Nagdano lang ako dito sa tindahan niya. Ang ganda ng tindahan. Guys, baka hanapin ulit ng iba yung sing-sing. Ayun, suot-suot. Kasing ganda ng tindera. Ay! Siguro marami bibili dito, no? Kuya, pasok tayo. Tara, pasok tayo. Sige. Pagdo ko muna dito siya. Grabe yung tindahan niya. Napakaganda, let's go. Woo! Wow. Ay, Nay. Kumusta po? Atas po. Sino? Pasok po. Ay, mutik na makancel yung vlog kasi malakas yung ulan. Pero sabi ko, dito lang naman sa loob lang naman po kami. So kayo. Sarap ako. Silita mo sa tindahan. Hello. Nice. Si Butchog. Nanay. Aso. Ganda talaga ng bahay nila guys. Ready? So, ayan guys. Here we go again. Napakalinis. Buti dito ako na wala ka sa apartment niyo. Yan po at mag-isolate sa bahay ng Beyonce na. Ang linis Beyonce Pastong Pasko. Guys. So, wala nang maglibot. Kasi, yun, syempre, ang sarap naman sa feeling kasi na balik-balikan natin yung mga achievement natin. Ito, one of our greatest achievement ng Team Kalingap. Diba? Tama. So, maganda talaga yung paminsan-minsan ay nakakabisita tayo. Titingnan natin para muli tayong motivate na masabi natin, wow, nagawa pala natin to. Ganitong pabahay nagawa natin. Parang ganun, di ba? Kaya,
sarap magbisita din sa mga kabahay natin. Lalo ng mga ganito, mga ganda. At inaalagaan pa nila, Biancy. Na? So, kumusta, Biancy? Uputa. Okay lang po. Ano na po, mga second sem na. Oo nga, congrats. Nalampasan na. And, yun. Siyempre, part naman ng buhay natin na may mga pagsubok, di ba? Ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Siyempre, alam ko, hindi ka lang basta-basta. Kumbaga, andyan na yung pag-aaral, pero marami ka pang iniisip. So, mahirap sa kagaya mo na di gaya ng ibang estudyante na talagang focus lang sa pag-aaral. Kumbaga, ikaw, marami kang panganay ka, kumbaga, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka eh. Diba? Itong vlog natin, nag-work ka, pati yung sa Velvet Box. So, hindi biro, mga kalingap. And thank you po kuya sa opportunity po na nakasali po kami sa Velvet Box. Sa Velvet Box. Siyempre naman. Actually guys, yung mga responsibilities ni Biancy, madalas yan na nababanggit ko rin sa ating mga previous na reaction video po at hindi talaga maalis dahil sa siya ay isang panganay po and yung responsibility niya sa family. Sabihin na natin mga younger siblings po niya tinututukan din niya yan guys sa kanilang pag-aaral, kunwari sa assignments, yung mga ganyan. Tumutulong din po siya. And yun yung nakaganda ngayon dahil andyan na siya ulit sa kanilang bahay po nagiging close ulit ang kanilang bonding sa buong family. So yun, the best. Yun, kumbaga, planado na ni Lord yun. Kasi napakabait mo eh. Kasi kung wala po kayo kuya, siguro di po ako nag-aaral, nagtatrabaho po muna. Totoo yun, di ba? Mas sobrang hirap po siguro yung matatrabaho. Hindi Pero, po kaya nung live lang, kung naupo lang. Lang sis. Ang napakadali, di ba? Ang totoo naman ako kasi na-appreciate mo yung mga ganung bagay na nako-compare mo yung buhay mo before, what if kung di ka na tagpuan ng kalingap na until now na kaya yun yung kinagustuhan din ng mga viewers yung pagiging humble, di ba? Tama yun guys. Kumbaga, yan yung isa talagang gustong-gusto namin na mga sumusubaybay po sa EDSI. O kaya sabihin na natin kay Viancy dahil hindi niya talaga nakakilimutan yung kanyang klase ng pamumuhay na pinanggalingan po And nakakatuwa yun kasi alam niya kung ano yung nabago sa buhay niya. Alam niya kung sino yung mga tumulong sa kanya. Hindi niya nakakalimutan guys. At yun sana ang magsilbi rin sa kanya po hoping and I'm sure na ginagawa naman po niya ang kanyang best sa pag-aaral. Sa pag-aaral, number 1 talaga yan. Kasi yun yung pangarap talaga ng pamilya niya and of course, pangarap din mismo ni Biancy para sa kanyang sarili ang makapagtapos dahil hindi ko nakakalimutan guys yung kanyang unang sinabi dati na gustong-gusto niyang makapagtapos sa pag-aaral para matulungan din niya yung kanyang mga, sabihin na natin, mga younger siblings, mga nakababatang kapatid po niya. And yun yung pinakamaganda sa lahat. Yung tumutok talaga siya sa kanyang pag-aaral. Anyway, alam naman natin na hindi talaga siya makapag-concentrate ng buong-buo dahil kakasabi nga lang din ni Kalinga Prab na nagtatrabaho din po si Biancy, yung palang pagbablog na ganyan, is trabaho na yan. And lalo na sa Velvet Box at saka yung mga iba pa, talagang nakakabawas din yun ng time sa kanyang pag-aaral. So, kailangan maintindihan po natin siya po, So, yun po, guys. So, yun. Tapos yun nga, nag-aaral ka, tapos samahan pa, sabayan pa ng mga mga halo-halong di ba, comments ng kung sino-sino, mga issue, sari-saring issue. Pero, ang mahalaga, nalalampasan mo, di ba? Mahalaga nalalampasan mo yung mga ganong pagsubok. Anong sikreto? Anong ginagawa mo para malampasan mo yung mga po kuya? Sa ngayon po kuya, kasi kuya, may nababasa man po kuya, pero kung pag alam ko man po hindi man po totoo yung mga sinasabi po nila sa akin sa talenta na yung mga comment po nila, hindi ko na lang po pinapansin. Parang dead mo na lang po. Very good yun. Tapos, ngayon po, hindi na po ako nagbabasa talaga ng comment. Oo. Ay, focus na lang since andito ka na rin, kaya ito kasi andyan. May mapunta dito. Pero, yun. Gusto ko lang kitang Grabe, narinig lang yung pangalan ni
Papa Eds, nag-iba ka agad yung aura ni wifey. Biglang sumaya. Halatang miss naman po niya talaga si Hadi, guys. Ang tagal din, kasi itong pagbablog nila na ito, kumbaga halos kakarating lang din ni na Papa Eds, kumbaga. Ito yung una talagang legit na unang pagkikita nila ulit after po manggaling ng Metro Manila. Itong si Kalingap Rob and Papa Edu. And madaling araw yata sila dumating sa Daet. And then, halos nagpahinga lang ng kaunti at nag-vlog na sila. So, legit talaga yung oras. Kaya, kamustahin mo na? Siyempre, bilang kuya mo, di ba? Concerned din ako sa'yo. Kasi, siyempre, di na tayo nakakausap ng matagal. Di tayo nakakapag, kung ma-vlog man tayo, mabilis lang, di ba? So, ikaw, wala ka bang problema na gusto mong sabihin sa akin? Or, mga, gusto mong i-request? Mga ganon. Ba't ka naluluha? Joke lang. Hindi, kasi gusto lang kitang kumustahin bilang Kalingap Angel, di ba, na yun, na ang dami ring mga pinagdadaanan. Naluluha na tuloy si Viancy. Hindi, kasi di nga kasi tayo nagkakausap, di ba? Okay lang. Alam ko, may mga part sa buhay mo na nahihirapan ka. Di mo na alam kung saan ka lulugar. Totoo yun, di ba? Di mo alam kung saan ka lulugar, kung sino yung kasama mo, issue. Di ba? Opo, kuya, yun po talaga. Kahit nga po mga kaklase ko lang, ini-issue na po na yung, may day po kasi ako dati na, kasama po yung kaklase ko, ini-issue na po agad ng mga fans. Di ba? Grabe. So, ang hirap talaga ng sitwasyon din ni Viancy, guys, no? Kumbaga, ipit na ipit siya. Ang dami kasi, ang dami. Iba-iba yung mga nagpo-post, iba-iba yung mga comments, kumbaga lahat binibigyan ng negative na meaning yung kanyang mga ginagawa po, And of course, yung mga nakaraang mga issues, hoping na mawawala na lahat yun ngayon. Gawa nga nandyan na siya ulit sa kanilang bahay. And yun, kagustuhan din ng mga magulang niya na makabalik na siya dyan. Bukod dun sa kagustuhan din ng mga talagang main sponsors po niya, na nagpapaaral po sa kanya, kagaya ni na Sir Lito, shout out po, and Ma'am Rexy. So, dahan-dahan mawawala na rin yan. So, yun. Yun na yung yung mga sobrang po baga po yan. Yung sobrang fanatic. Opo. Or, di man kahit sabihin natin na close-minded ba? Opo. Yun nga yung sinasabi kaya gusto rin kitang kumustahin kasi naunawaan ko yung pakiramdam ng ganun. Lahat na lang ay lahat ay issue, di ba? So, ayan, maging lang po tayo, mga kalingap. Boss-bossan po natin yung pagiging ganun. Kasi di naman po pwede na palagi lang sila ni Eds ang magkasama. Di ba? Unang-una, nag-aaral po siya. Di mo sila magkaklase ni Edu. Di ba? And kahit nga po mag-asawa na kayo, di naman kayo palagi magkasama, di ba? Hindi naman po, requirement na palagi silang magkasama. At hindi po, porke na di sila magkasama, ay may problema na. Di ba? Okay. At ang masama dito kasi si Viancy yung naapektuhang sobra kasi what if yung mga kaibigan niya, iwasan na siya, di ba? Yung mga close niya, iwasan na siya. Iwasan na po din ako na. Kawawa si Viancy. Grabe. Siya yung iniiwasan kasi ayaw nilang naghihingi lang din po akong pasensya din po sa mga kaibigan ko po na nababash din po dahil sa akin. Totoo. Nay, thank you, Nay. Pag nakakasama ko po sila, talagang pati po sila nababash. Kaya nag-sorry na lang din po ako sa kanila na sabi ko pa ipagpasensya na lang at hindi man nila alam kung talaga yung Yan, pasensya na po sa mga kaibigan nito sa mga nadadamay, And pasensya na rin kay Viancy kasi dahil sa alam ko naman na wala naman kumbaga wala naman tayong pinagsisisihan. Ang gusto lang natin, maayos habang maaga pa. Kumbaga, mabawasan yung mga ganun. Ewan ko ba kung bakit, kung bakit may mga ganun. Minsan din kasi sa mga video, sa mga nakakalabas na video, kaya pakiusap ko rin naman sa mga nagpa-vlog, wag lang din basta-basta tutok ng camera, wag basta-basta, kung magla-live, wag basta-basta magsalita nang wala namang pruweba or kung negative yung sasabihin,
better na tumahimik na lang. Di ba? Kasi doon naman Grabe guys. Yun, medyo diretsahan talaga yung sinabi ni Kalinga Prab na yun. No? And sana yung mga gumagawa nun, yung mga nagla-live na sinasabi po na kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi, ay alam niyo na kung sino-sino kayo. No? Hindi na kailangan banggitin. And everyone knows kung sino-sino naman po yung mga yun. Kumbaga talagang ay alam ko at alam nyo na talagang sobra-sobra na rin talaga yung guys. Huwag na natin sabihin kung sino kasi alam na nila mismo kung sino-sino sila. And one more thing guys, and kailangan din mag-adjust talaga si Viancy sa mga ganong pangyayari po yung mga bashing, lahat-lahat, mga negative na mga sinasabi ng iba. Gawa nga po ng sikat siya. Kumbaga famous. Kumbaga talaga nakatutok yung mga sabihin na natin mga negative na tao, mga positive na tao, halo-halo. Lahat ng mga gusto tumutok sa kanya po dahil sikat. And tingnan po natin, i-compare natin siya sa iba na hindi naman talaga sikat. Oh, sige, real talk. Sabihin na natin sa mga Kalingap Angels, meron din namang mga hindi pa ganun ka-famous. So, walang issue, di ba? Parang ganun talaga ang buhay. So, kailangan unti-unti, kailangan na mag-adjust talaga. At yan ang pinakamahirap. Kumbaga, ang pagsikat or ang pag-angat sa buhay, talagang may kadikit na mga mga negativities. And, di ba, may kasabihan nga po, ang puno na hitik sa bunga ay binabato. Parang ganun din yun, guys. Sa tingin ko lang, and correct me if I'm wrong, so yun. nagsisimula Kasi sa vlog ko, wala Pag sa vlog ko lang kayo nanonood, wala namang problema. Kasi wala naman toxic sa pag-vlog natin, no? Kaya yun lang din pakausap din natin sa mga may hawak ng camera palagi. Yan. Na ingatan yung bawat in-upload natin. Picture man or video. Tawag yan. Halos lahat na lang kasi guys halos lahat na lang ng kilos ni Viancy. Talagang may nakatutok na camera hanggat may pagkakataon talagang tututukan nila ng camera si Viancy. And hindi kumbaga yung mismong kumuha ng video hindi man niya hangarin or iniisip na may magkakaroon ng mga negative na comments, hindi niya naiisip na yung palang ginagawa niya ay nagki-create na ng negativities. Kasi iba talaga yung iba talaga yung sabihin na natin expert na kumukuha at nagsasalita kasi sa kung sino-sino lang na sa kagustuhan lang din na kumita sa dagdag revenue, makatutok, kumita sa YouTube, para sa kanila, baliwala na kung ano man yung ibubunga ng kanilang ginagawa po. And sana ay marinig nila yung sinasabi ni Kalinga Prab sa ngayon na huwag ganon, diba? Gusto ko bang sabihin, Viancy, about sa mga nadadamay? Una, sa mga nadamay mong mga syempre po, yung maghingi po ako ng pasensya po sa kanila na kahit kung baga po ay nagsasama man lang po sila sa akin na nagkikare man lang po sila na pa po sila na imbis na mapalitan po yun ng din po malasakit po, pambabash lang po. Parang pambabash pa po yung nila. Nababaliktad pa. Opo. Okay. Nababash pa po sila. Doon naman sa mga gumagawa ng mga issue, like konting galaw is issue or ano man yung gusto mong sabihin. Hanggat hindi nyo naman po alam yung totoo pong mga, kung kunyari po sa video, kung hindi nyo naman po alam kung ano po yung totoong problema po, huwag po sana kayo agad-agad manghusga po, magsalita po ng makakasakit po ng damdamin ng iba. Siguro Yan kasi guys, yung isang problema sa social media po pag natutukan ng camera na videohan, nagkakaroon ng misinterpretation. Hindi naman talaga naintindihan kung ano yung totoong pangyayari dun sa likod ng video na yun. Natutukan lang. And then, nagkakaroon na ng iba-ibang interpretasyon na na minsan madalas nagkakaroon na ng exaggeration
sa mga interpretasyon po nila, no? Siyempre, yan ang pinakamahirap sa lahat kasi nga parang kahit kasi pinagbabawalan naman talaga sila ni Kalinga Prab, talagang marami talagang hindi sumusunod. So yun, sabi nga ng iba na mga nagko-comment dapat magkaroon daw ng paghihigpit nga itong si Kalinga Prab, no, sa mga palaging may hawak na camera at laging nakatutok. So yun, and sana masolusyonan nga po yun. Pero sa pagbabalik po ni Biancy sa bahay nila, ay isang malaking advantage po talaga yan, guys, kasi medyo mahiya na din siguro yung iba na pumunta dyan, no? Mahiya na sila. So yun, guys. Tawagin na natin si Edge kasi andun si Edge sa sasakyan and yan, naguna lang talaga ako para makausap ko si Biancy. No? Okay ka naman na ngayon? Okay. Wala ka namang problema, Biancy? Sa Kalingap? Sa akin? Alam ko Kaya ka namang sama ng loob. Gusto mong sabi ka lang sa akin. Okay? So, Edward, tawagin mo na si Papa Edge. Oy, dyan na si Edge. Hello po. Grabe. Papasok po. Uy. Ayun, no? Kitang-kita ka agad sa mga galaw ni Wifey kung paano siya na-excite sa pagdating ni Javi po, ano? Ang ganda ng kanyang ngiti, guys. Ang ganda. Oh? Magandang hapon po. Hey. Ano? Ito may dala ako. Para sa pasalubong. Thank you. Together again. Marin mo na yung hoodie mo. Ha? Hey. Ayoko. Bakit? Tawanan mo ako Hindi. Marin mo na. Bakit? Sa loob ka man ay. Ito, may mga pasalubong ako. Ito naman. Galing to kala Tita Emelda. Ay, thank you Tapos po. Tita ito. Emelda. Ito sa akin. Thank you. Kamusta ang pagpunta sa Manila? Yun, medyo inip na talaga. Bakit? Ba't ka nainip? Siyempre, tagal namin dun Tagal namin din nakabisita dito sa'yo. Namiss mo ako? Siyempre naman, isa na yun dun. Wala Puro bintahan na lang nakikita ako dun. Wala nang iba. Saka iniisip ko yung mga naiwan dito. Ano? Kumusta? Wait lang. Kumusta mo? Kumusta si Biancy dito? Ha? Hinintay ko to. Ay, nako. Grabe po, guys, no? Talagang hindi maitago yung kanilang kasiyahan po sa kanilang muling pagkikita. At ay napakatagal din po, Napakatagal din na wala silang vlog na dalawa. And ito, grabe. Alin? Pagbabalik ko. Pagbabalik ko? Ayun. Makita yung Kala ko pupunta ka dun kung anong look mo dyan. Oo nga. Kung anong look mo? Kung anong look ko? Ngayon, hintayin na lang sunod na buwan. Nakakaya ang daming makakita. Baka magbago ang tingin mo sa akin. Diba? Oo nga. Hindi mo niya sa buhok na kano. Oo naman. Sabi, ayoko sa kalbo. Aray. Sige. Nakita nyo kanina, guys, si Kalinga Prab, di ba nakabaliktad yung kanyang sombrero, tapos may siwang dito banda. Kitang-kita din yung, yung binago dito niya sa kanyang forehead. And siguro mas malaki yung pinabago ni Kalingap Edo kasi parang mas malaki na yung space na kailangan taniman ulit ng panibagong bagong buhok. And naano ko po na discuss ko ito sa nakaraang reaction video ko sa live ni Kalingap Edu at may pinakita ako doon na video. Kung paano. Tanggalin mo na. Na-excite ako makita kung anong itsura. Hindi pa kasi ito yung final na result nito. Kaya nga, pero gusto ko makita kung ano itsura mong pagkalbo. Nakita mo na yata sa filter yun Hindi pa kita nakikita ang kalbo. Yung mahaba lang ang buhok mo. Para baga mga Korean. Ngayon kalbo naman. Ngayon naman ka personal pati. Dati sa cellphone lang. Yung sa buhok mo baga mahaba. Makayang pa maging sanay ng pagkawala mo. Ay, grabe.
Natatakot ako. Sige na, pakita mo na. Hindi ako matigil dito, bala. Wala naman yung sabuk eh. Kulit? Bakit? Saan ba? Okay, kalbo Saan ka kayo, tumitingin, ha? Sa mukha, syempre. Sa mukha, syempre. Tapos sa loob. Loob. Yung kalooban Muscle ko. mo. Kalooban. Yung kalooban mo, syempre. Ito yung nakakamiss, yung kulitan nila, guys, no? Kung anong klaseng... Sige na. Sige na. Siguro kinahiyaan ka dyan sa Nakakahiya kasi. Eh. Siyempre, mga manonood, mga viewers, malayo sa akin. May chicks ka ata eh. Marami akong baka. Ala. Nahiya ka sa chicks mo? Ala ka? Grabe ka naman magsalita. Hindi mo na nga ako dinalaw doon. Ginaganyan mo pa ako. Layo man doon. Pampira. Kabuti kong sa bahay niyo lang. Inaasa mo ako. Oo nga, guys. Kumbaga, nag-expect din tayo na, no? O kasi si Dr. Lab, sinabi na, pupunta si Biancy, tsaka si Kalinga Prab. Kaya lang, malayo nga naman talaga. Di ba? Kami pa rin ni Dr. Lab. Pupunta ka. Oo nga. Na-fake news ako doon, Yung sa akin, Dami okay tuloy na kaya nag-expect. kung pumunta. Kaso ay, walang magbabantay dyan sa kapatid ko. Tapos, may tindahan baga. Tsaka maiksi lang kasi yung sem break ay. Siyempre, gusto ko din makasama sila mama. Ganyan. Naintindihan ko yun. Tama. Sorry na. Oo nga naman. Gusto man din kita makasama. Kaso, yun nga. Layo man pati talaga kasi nun. Buti kung sa inyo lang. Ikaw kasi ay, nagpaganyan ka pa. Kailangan eh. Okay naman ang buhok mo. Hindi. Kailangan ko itong gawin eh. Kasi siyempre, mas bata ka sa akin. Ako, patanda na ako eh. Mananata. Insecure. Paano pagmamalaki mo? Gusto ko pagmalaki mo rin ako. Gwapo ako. Gwapo siya. Gwapo ka naman kahit ikaw na ganyan. Siya nga. Gwapo ka naman dun sa buhok mo Iba talaga. Kahit na. Sige na, patingin ako. Ako matanggal. Go! Wala, nahiya ka talaga. May Tatanggalin kinahiya ka talaga. talaga. Si Koke. Kamukha ko na si Koke. Yun ba? Pambira ka. Sesend ko na lang sa yung picture ko. Gusto ko ngayon. Ay, nako. Hindi kasi. Makikita tayo sa milyon-milyong mga tao. Ayan. Pati, syempre, yung iba, hindi naman lahat supporters ko eh. Baka kung anong gawin sa picture ko eh. Alam mo natin yun. Alam naman na. Oo nga naman, guys. Baka paglaruan na naman yung kanyang picture po, Ang dami kasing ganun. Ba't kaya ginagawa nila yung mga ganun? Ano kayang trip? Rin yung iba dyan. Basta kung ano lang mga tripan. Wala naman tayo control. Diba? Sige na nga. Pag ano na lang siguro. Pag mga ilang buwan kapag nakikita na yung resulta. Sige. Sige. Ano ko na pupuwi niyan. Sigurado akong kasi sila na naman malapit sa niyan. Nako. Siguro kaya ka nagang pupuwi. Gustong-gusto mo yung ganun. Hindi. Para sa'yo lang kasi. Ito yung ito yung isa sa pinakagusto ko sa dalawa na to, guys. Simpleng-simple lang silang, nagsiselos na, pero dinadaan lang sa pabiro-biro, yung mga ganun. Wala kang makikita sa kanila na yung parang galit, nagtatampo na nakasimangot. Kahit medyo may silosan na nangyayari, ay dinadaan sa biruan, and happy pa rin sila. Kumbaga, nakakahawa. Nakakahawa, guys, yung kanilang pinapakita sa atin, no? Na parang napaka-positive nila na kumilos silang dalawa, guys. Para sa'yo. Lahat naman to para sa'yo eh. Wow. Kaya minsan, nalulungkot ako pagka hindi mo na But anyway, guys, napanood ko rin sa live stream ni Kalingap Edu na hindi lang para kay Viancy yung kanyang ginawa, kundi para din sa kanyang sarili po. Kumbaga, regalo niya sa kanyang sarili. Dahil, kumbaga, pandagdag din kasi yan ng
self-esteem, kumbaga nakakadagdag, nakaka-boost ng confidence. Yung mga insecurities mo sa sarili mo, kapag ka napapaayos mo, ay talagang gaganahan ka nga naman. Wala kang itinatago na parang ikinakahiya mo. Dahil, yun, self-improvement. Kumbaga, talagang kung kaya naman nagastusan, why not? Di ba guys? Regalo sa sarili eh. Hindi yun, hindi yun negative. Kumbaga, sabi nga ni Lord, mahalin natin ang sarili din natin eh. Kaya ano man yung pwede natin gawin para sa ikagaganda ng itsura natin, why not, di ba? Yun yung mga ginagawa ko. Kailan naman kita hindi na-appreciate? Kailan hindi na-appreciate ng mga ginagawa? Hira. Grabe mga tingin. Sige na, wag mo na anayin yan. Ay, nako. So, ano mga ginagawa dito nung mga nakaraan? Nung wala kami. Wala, dito Ayan na. lang sa mga Dito lang. alas, linis, kanina. Linis. Si Tina nga pala, sinama ko dito yun. Nakikita ko nga. Ikaw nga. Mukhang malabas ka pa nga yata eh. Hindi. Hmm? Nag-ayos lang talaga ako para sa'yo. Kanina mukha akong dito. Ikaw yung kamusta dun? Kamusta yung pagpaano mo? Di man masakit. Kahit gaano pa kasakit yan. TS Pogi. Walang sasakit pa. Yun, tiis pogi talaga. Kapag di ka nakita. Ay. Grabe. Saka di ka mano. Pag nawala ka. Mga bunch. Sa totoo lang guys, hindi ko lang pwedeng sabihin kung sino yung nagbigay ng information sa akin. Ito, talaga legit to na informasyon. And yung tao na yun, talaga nga namang legit. Kumbaga talagang sinabi din sa akin. Kasi marami rin akong tinanong sa kanya. And isa ito sa mga tinanong ko kung may katotohanan ba yung mga nangyayari sa mga vlogs ng EDC. And medyo kinilig ako dun sa sinabi niya guys na talagang totoong mahal nga pala ni Kalingap Edu, si Viancy, kumbaga totohanan. Hindi yun vlog lang or joke lang. And so as Viancy, mahal din daw niya si Kalingap Edu guys. Yan, tandaan nyo yan. And di ko lang pwedeng sabihin kasi hindi pwede. Lahat ito, mabilis ang sakit. Ano lang yun eh. Temporaring sakit lang. Hindi naman yun mahalaga eh. Nakatingin ako sa mas malawak na bagay. Correct. Mas malawak. Ano bang sa book mo? Nilagyan lang ng konting patilya dito. Ha? Nilagyan lang ng konting patilya. Ano patilya? Ito. Tingin daw? Ito. Serious. Patingin lang. Titingnan ko lang ito. O, di ko man bubukahin. Yun lang, hindi. Curious talaga. Niloloko mo ako, wala ka na. Kasi kung mapakalbo ka lang, madami man ditong paanuan. Pagupitan. Actually, matagal na guys. Matagal nang marami naman din nakakapansin. Mahilig pumansin na talagang manipis na yung tumataas na yung noo ni Kalingap Edu po kahit bata pa siya. Sabihin na natin, siguro nasa nasa dugo nila talaga or nasa lahi nila, siguro sa mother's side. Kasi si Kalingap Rab, nagpaganyan din Kumbaga, magpinsan kasi guys magkapatid yung kanilang nanay po, di ba? Kumbaga, doon nila, yun siguro yung bloodline na nakuhanan nilang pareho na, medyo mabilis mawala or mabawasan yung kanilang buhok sa harapan. Kaya silang dalawa ay nagpaganyan. And medyo pricey din pala yan, guys. Nalam ko talaga yan sa ni-research ko talaga yan sa sa isang malaking clinic po sa Makati. So may Greenbelt, inalam ko kung magkano. Mahal. Pero kaya naman nilang gastusan para sa kanilang sarili po ikasisiyan nila yon and pandagdag nga sa self-confidence. So okay lang yan.
nilipat yung paano? ibang buhok. Anong ginawa ng ano? Nilipat yung ditong buhok sa ibang part. Nilipat sa ibang part. Dito, sa dito. Yan guys, actually na-discuss ko na to, ano, bakit dito kinukuha sa likod. Yan daw kasi ang pinakamatibay na mga buhok sa part ng ulo ng isang tao po, ano. At yun yung kinukuha hanggang pinaka-roots at yun yung tinatanim kung saan nila gustong ipatanim. Kaya tinawag na transplant. Kasi, alam mo naman yun, medyo mataas na yung noo ko. Kailangan ko Yun. dagdagan ng konti dito. Ibaba ng konti. Kailangan makabalik ng konti. Pwede pala yun. Nakalimutan ng ano eh. Tumubo eh. So, ayan. Nakaka-excite makita ang resulta. Bata pa, maganda pa. So nga pala nasa yung mga kapatid mo? So yun guys, yung pagkabanggit ni Kalingap Edo na si Biancy, bata pa, maganda pa. So hindi talaga mawawala sa kanya yung mga insecurities na gano'n po, lalo't nasusulsulan. Kumbaga nababasa din niya siguro sa mga comments na magkalayo yung kanilang edad. Anyway, hindi nga magkalayo, kunti nga lang yan guys eh. Ilang lang, wala pa yata isang decade, no? Yung age difference nila, kunti lang yan. Lalaki naman kasi siya, so okay lang. Para to dun sa... sila. Ay, pasok? Para sa kapatid mo yun. Yan. Mga hopya, kung ano pa. Sa'yo to. Galing sa akin. Grabe. Wala. Nakikurious lang ako sa ano mo. Pag nakatanggal na yung hoodie na yan. Imagine mo na lang, wala akong buhok. Gusto ko yung ano. Yung walang buhok. Gusto mo yung dati. Mamaya na lang siguro pagkatapos na yung vlog para tayo na lang makita sa atin lang. Yung mga kasama sila Okay. mo, di ba? Ay, grabe. Sarap. Relax din sa wakas. Nakauwi din. Namiss ko dito sa bahay niyo. Namiss kong bumisita dito. Pero, Mas miss kita. ikaw talaga ang pinaka-namiss ko sa lahat. Ay. Ako nga din eh. Yung pagbisita Grabe. sa'yo dito. At daling hulaan kung ano yung sasabihin niya eh. Alam na kagad natin. Kita. Yung kulitan natin. Pinapanood ko na lang yung ano mo, yung live mo. Hindi lang ako nagko-comment. At Mhm. ano ba kayo mga bashi yan? Wala namang sa'yo dun mga babash. Pero salamat kung ganun. Thank you sa support palagi ah. At andyan ka pa din. Okay ka lang? Natawa mo kanina pa eh. Hindi ah. Hindi. Sa'yo lang ako kasi nakauwi kayo ng Cebu. Tapos Yun. nag-sigaret ka dito, sita ka pa dito, di ka na muna nagpahinga. Alam ko kahapon kayo nag-ano eh. Kagabi. Hindi, kaninang madaling araw lang. Kanina lang. Tapos diretso agad dito, grabe talaga. Siyempre. Kailangan bisitahin ng pamilya. Mahirap na. Mahirap na. Miss eh. So, Miss. Sobra. Ay, sana all. Lagi ko naisip yun. Lagi ko tinitingnan sa TikTok, sa video. So, Nak, grabe. hindi ka naniniwala. hindi. So, yun. Titigil na lang muna kita. Grabe. Wala eh, tagal na wala. Nakakaano yung mga tinginan nila guys, kumbaga nakakainggit. Merienda ka muna oh. Sige lang. Salamat. Ako pa. Bingo. Right naman.
Pira ka. Mahal ka ba? Mahal ka. Okay na ako, makita lang kitang busog. Uy. Yes naman. Ang bira ka. Naniwala. Kasi, Buksan mo to. Ay. Aka ito. kanino nga ito galing? Kaya Tita Labi yata ako. Thank you po, Tita Love. Labi bilhin ako. Lavish. Ganda ng kulay, guys. Sweater. Nakakaputi. Ay, di. Dress. Thank you po. Ang pantulog. Casual. Kaya bilang kitang bag. Ha? Ha? Ay, Bag. At hindi ka nagbabag eh. Para kang naporma ka para kang Grabe, orange talaga. taga-tinda minsan. ay, sina. Ang bira ka. Ang very bit kang bed bag eh. Hindi. Jeans, may bag ka. Pang Orange teenager patay. talaga yung forma eh. Orange. Thank you. Nako. Thank you din sa iyo. Love it. Yeah, love you to na. Hindi mo na ako nagsabing I love you. Love you too. Galing mo talaga, Papa Eds. Thank you, Kako. Hey. Tagal natin din nagkita. Maging sweet ka naman. Wala. Kahit ngayon lang. Wala man lang kahit I love you dyan. Miss you or Tanggalin mo muna yung nasa yung hoodie mo. Uy, may condition. Ay. Mamaya na. Makita ko ito sa'yo. Ikaw muna. Ano ako muna? Maging sweet ka muna. Ha? Titikalin ko to. Ano? Maging sweet ka. I love you ka. Ayoko, di mo yung tatanggalin. Yun lang pala eh. Ha? Dali lang yun sa akin. Uy, grabe. Sabihin mo. Palagi ko naman sinasabi yun sa'yo. Baka nga nagsasawa ka na. Gusto ko pero Oh, okay. So, palaging sinasabihan ni Viancy na I love you si Papa Eds. Siguro sa mga messages or sa mga tawag sa mga phone call. Ganun siguro, Pero may bahala sila dyan. Kumbaga, discarded nila yan, guys. And alam naman natin yun. And kagaya nga na sabi ko kanina, may isang malaking bubuet na nagbubulong. Gusto ko sincere. Lah. Sabihin mo na kasi. Pambihira. Ay, naku, nahirapan ka pa. I love you na nga ni. Narinig mo na yun. Hindi man ganyan magbigay ng I love you tao. Gusto mo? Ala, Paano naman yun? paano ba? Tumingin ka masyado sa mata mo. Kausap mo. Grabe. Yan ako. Kunin mo ang atensyon ng kausap mo para malaman mong sincero. Edu. Pampira ka. Sinasabi ko man yun sa'yo. Makakalimutin ako eh. Wala akong naalala. I love you. Ay, Wala akong grabe. marinig. Tanggalin mo na yan. Nag-i-love you na ako. Anong wala nga rin? Pampira ka. Okay na yun. Daya mo naman. Grabe. I love you na ako. Pa din tinatanggal. Mamaya na kasi pag wala ng vlog. Para makikita mo rin naman to sigurado. Hindi ko naman to itatago sa'yo eh. Ikaw ang una makakakita nito sa dito. Mga reaction eh. Wow. Grabe, Kumbaga yung
kaswitan nila, yung kulitan nila, yan yung nakakamiss eh. Diba guys? Basta iba yung pag itong dalawa na to, ang kumilos, kakaiba sa lahat. So, napaka-simple, napaka-sweet, yung lambingan nila, kulitan nila, lahat, lahat magandang tingnan at magandang pakinggan. Kumbaga, wala kang maririnig na talagang medyo ikakaasar mo. Yung ganun. Diba, matutuwa ka. Nakakatuwa lahat. Ayun na. Pinakita na. Hindi talaga nakatiis. Actually guys, ano yan eh. Siguro mga 2 buwan, mahaba-haba na. Aabot na siguro yan ng 1 inch. And yun, pwede nang pormahan. Yan. Grabe. Iba talaga pagka nagmamahalan guys, no? Sigurado ako dun. So, ayun mga kalingap, and yan, masaya po tayo muli. Nabisita natin sila nanay. Dito pala si nanay. Kumusta po, nay? Ayan. At, ayun, mabuti naman nay kasi okay kayo po. Tuloy-tuloy yung pag-aaral ni Biancy. Yung negosyo niyong sari-sari store is nag-ooperate na. At masaya po ako nay kasi ganon. Masaya ako kasi And balita ko guys dun sa Bubuet, malakas daw talaga yung tindahan and kaya niya nasabing magaling din sa negosyo si nanay guys. Talagang meron siyang accounting. Naglilista rin siya ng lumalabas at pumapasok na mga sa gastusin. Which is, yun yung tama kasi pagdating ng araw, kakailanganin din talaga yun sa BIR, no? Sa mga tax. Ganyan. Bisita namin is ano po, okay po kayo? Wala po ba kayo na problema o gustong sabihin? Mga ano ba? Well, kung ano, pwede naman pong ako naman po, makikinig po ako sa inyo. May mga ano po kayo? Okay lang naman po. Kasi sa yun nga, sabi ko kay Yancy, kasi ang dami po pagang lumalabas na issue ngayon sa kanya. Kinausap po nga siya eh. Na aawa na po kasi ako sa kanya pag sabi ko baka maapasyon yung pag-aaral sa mga kaya sabi ko stay ka na muna dito sa bahay. So pabalik muna siya dito. Opo, So yun talaga guys, no? Yun talaga yung pag-aaral. Actually, baka nga naapektuhan na eh. Kaya tama lang talaga na pinabalik na siya dyan sa bahay nila para maging peaceful naman kahit papano yung kanyang pag-iisip, di ba guys? At yun, nakaka-storbo talaga yung mga issues. Hanggat maaari, ayokong pag-usapan yung mga issues na yan. Hindi ko masyadong pinapatulan guys kasi wala rin namang pupuntahan yan, di ba? muna po at sabi ko sobra na ang sa kanya issue. Kasi si Biancy po kasi si Biancy, sobrang bait po niya. Kumbaga, kahit sinong lumapit sa kanya, talagang welcome niya. Po. Nakakaano naman po kasi pag may lumapit sa'yo tapos syempre pag alam mong kailangan din ng kailangan din syempre tutulungan mo naman po. Kasi sabi ko, siya yung napapasama. Oo, yan. Kasi syempre, may apartment, syempre si Biancy nandun, malaya siya. I mean, pag may gusto pumunta doon, di naman ni Biancy natanggihan kasi matulungin si Biancy, mabait. So kahit sino pumunta doon na bisita, welcome niya. Sabi ko nga po sa kanya, dito po pag uwi na dito, sabi ko kung sino pa ang gustong sa kanya, sumama na makikitulog, pwede din naman po. Kaysa kung saan po magpunta. Saka po kayo kung ano ba nangyayari kayo. So yun, grabe, kahit pala dyan sa bahay nila, well, kilala naman natin yung family ni Biancy kahit nung nandun pa sila sa masalong-salong, no? Nagkwento rin ng nanay niya na dati nag-aampon din po sila, no? Kahit na mahirap yung buhay po nila, ay tumutulong sila sa mga nangangailangan. Kumbaga, ilang beses na yata sila nag-ampon, parang twice na rin po. So, yung mga maliliit na bagay,
yung gustong makitulog, kung talaga namang reasonable yung dahilan ng pakikitulog, why not? Kumbaga parang, kung di ako nagkakamali, may nakitulog yata dun sa apartment ni Biancy before, yung sina Early, binagyo po yata sila and baka walang ibang mapuntahan na talaga, total, doon naman po nakatira si Early po, and sinama yata yung kung sino sa family niya. Ewan ko kung ilang araw nakitira doon. Reasonable naman po yun. Yun siguro yung binabanggit ni nanay niya ngayon na kung sino yung gustong makitulog, why not? Di ba? Well, ano po yan mahirap po kasing ipagdamot yung mga ganyang bagay pagka alam mo naman na makakatulong ka. Pero lang siguro kung yung tao na ang hangad ay hindi gano'n, kumbaga mabibisyo, mahilig sa alak, ay ewan kung magiging welcome din yun. Siguro naman kung meron gano'n, ay hindi ko alam kung meron talaga guys, siguro mahiya naman silang pumunta na dyan sa bahay ni na Biancy po So yun, ang tanong lang dito is may nabanggit si Dr. Lab na hindi ko alam kung totoo to kasi nabanggit din niya yan sa kanyang mga videos na pinababantayan sa kanya si Biancy. Lahat daw ng bibisita sa bahay ni na Biancy ay bibidyuhan ni Dr. Lab. Ang nagsabi daw yung mga sponsor na nagpapaaral sa kanya na walang iba kundi si Kuya Lito tsaka si Tita Rexy po paano yun? Welcome naman pala. Welcome naman pala sa nanay ni Biancy kung sino man yung gustong magpatulong. Anyway, bahala na sila dyan. Ang importante, si Biancy ay nakabalik na at safe na siya ngayon sa mga dating mga issues na hindi natin alam kung may katotohanan o wala. So, yun lang guys ang aking masasabi. Biancy Don. Tama naman po na good decision po yung ginawa nyo na nandito muna si Biancy kasi yun nga, minsan sa kabaitan ni Biancy, di ba? Opo. Di na Siya parang napapasama. Hindi naman natin hawak yung mga pag-iisip ng tao. Hindi din natin maano. Hatid-hatid na lang siya ni Opo, kaya naman po ni Papa niya. So, yung mga sponsor, alam mo na po. Opo. Thank you po sa mga nag-sponsor kay Biancy sa apartment. Pero yun na po, napag-desisyon na nga po na dito daw muna si Biancy ulit. Punta na muna siya. Para makasama din po namin siya ng Saka malapit lang naman. Opo, malapit lang naman ilang po. minutes lang, 15 minutes lang ata biyahe. Opo, kaya naman po siyang ni Papa niya. Oo, talagang matyaga lang talaga pag Good. Magising-gising ng maaga. Oo. Ano oras bang klase mo, Biancy? Ano po, 9 po. Oo. Tanghali na. Okay naman po. Tanghali na yun. So, ayun. Yung pala yung update kina nanay about doon. And doon nga pala na, congrats doon sa Ay, oo nga po. purchase yung property na lupa. Oo nga po, sabi ko po kasi kay Biancy, yung guys, the best. naipon niya po bagang konti sa velvet box, tapos yung sa baboy din po namin na naibenta, pinagsama po namin para Galing. mabili po namin yung Good, good investment yan. Nay, kasi nagtataas yan. Opo, kasi yung, pa lang po, yung nabayaran namin yung sa unahan, 1,000 square meter po sana yun. Kasi sabi ko sa kanya, mag-ipon ka para mabili natin yung lahat. Nakakatawa Grabe. Galing. Iyon yung isa sa pinakamalaking po guys nakakatuwa sa pamilya ni Biancy. Of course, lalo na kay Biancy kasi hindi lahat ng mga naipupundar nila ay nanggagaling sa mga sponsors. Kumbaga, sa sarili na niyang sarili na niyang kinikita ay nakakapagpundar na siya. Grabe, Of course, nandiyan pa rin yung tulong ng mga sponsors sa kanyang pag-aaral. Kaya yung kanyang kinikita sa Velvet Box ay nai-invest na niya sa mga ganung bagay po, which is the best talaga yan, yung real estate. Kasi, tama yun, sinabi ni Kalinga Prab, never na bumagsak. Sabihin naman natin na mabagal yung
pag-appreciate ng presyo, pero sigurado na tataas at tataas siya. And isa pa, hindi yan, kahit magkaroon ng sunog, hindi mawawala yan. Unlike sa mga ibang investment, kunwari, mga ibang business, pag nasunog, wala na, mahirap na, insurance na lang katapat kung insured siya. And isa pa, guys, ang dami, ano? Kahit saan ka pumunta ng lupalop sa mundo, pwede mong iwan yung lupa. Nandun lang siya, hindi siya mawawala. Basta hawak mo yung titulo. Di ba guys? Kaya the best talaga yan eh. Yung investment na lupa. The best. Galing. Para may mapuntahan yung kinikita Okay niya. sa nakaano lang, di ba? Wala na, wala na. Opo, may Diba? madali pa naman po ang pera pag ano. Saka abang tumata. Yun, totoo yun guys. Pagka iniipon mo lang sa bangko, yung pera mo, at medyo mahina-hina yung control mo, kumbaga hindi ka pa sanay, humawak ng malalaking amount ng pera, pag naiisip mo, ay may pera ako dun sa bangko, pwede ATM lang. Kumbaga, pagka may gusto kang bilhin, diretso, di ba? Pero pagka na-invest mo na sa ganyan, mahirap ng basta-basta galawin. Pero sigurado na sigurado ng investment yun, solid, di ba? Matagal yung pera mo mababa, di ba? Opo, Pero yung tsaka lupa, tumataas tumataas yung po value. yung lupa. Lalo pag nakakuha kayo ng maganda yung yung Opo, pwesto location. po. Opo, ang ganda po. Very Nasaan? Actually, napanood ko yun eh. Kumbaga, na-vlog ni, ni Dr. Lab, yung pagbili po nila, and maganda nga yung location, talagang tabing kalsada rin. So yun guys, sana ma-vlog din ni Kalinga Prab ng mas maayos para malaman din po natin ng buong-buo po Lang po ng Nakakatawa. kalsada. Nakakatawa mga kalinga. Ayan, nakailaw naman, no? Ayan, so, ibigay tayo kay Viancy, mga kalingap, na allowance niya sa school, lalo na't sa second sem na naman. Kailan yun, Viancy? Ngayon po. Ngayong week na rin. Nag-enroll ka na, di pa? Ma-enroll pa lang. Ma-enroll ka pa lang. Oh, tama-tama, makakatulong to. Siyempre, thank you. Pasalamatan mo yung mga nag-sponsor sa studies. Sir, dito po, tapos pinag-exit po sa sponsor po nung sa apartment po namin na ngayon nandun pa po sila yung edit. Andun pa sila. Opo, nandun pa po sila. Hanggang dyan, ay, Na nagpapasokan na din po sila ngayon yung po, kasi late po baga nagpasokan po ang mobile. dinig ko kasi hanggang January pa yung apartment na yun guys. So, naiwan pa doon sina Tina, yung mga beneficiaries ni Kalinga Pedro. So, yun. Okay, so ikaw lang yung nalipat dito muna. Opo, kasi sa 10 pa man po siguro, sa 10 pa po ako ang pasok po namin. Oh, okay. So Thank ito, you po sa lahat po ng sponsor po na patuloy pong Yes, support Mami po Rexy, sa pamilya ko at sa akin. Sir Lito. Thank you so much Thank you. po. At ito po, para kay Biancy naman po ito, allowance niya or siya nang bahala. Ito ay 10,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Yan. And of course, Nice. thank you so much sa Velvet Box. Yan. Avail na po kayo ng t-shirt natin. Andito. Napakaganda. Uy, Tahanan ganda shirt. yan Hirap. Yan. Order na po kayo. At syempre, sa Nice. mga Ganda. marami pang item tayo na abangan nyo po ang live selling natin. At abangan nyo rin po si Viancy sa kanyang live selling. Laking tulong din talaga ng Thank you so much din Velvet sa Box. patuloy sa nagmamayin sa pag naglalay po kami. Yan. Yun. And ikaw, Nay. Gusto mo din magpasalamat po, Nay. Thank you po sa talaga sa lahat po ng sponsors ni Beyonce tsaka sa lahat-lahat na po kay Ma'am Rexy po sa pagpapaaral tsaka kay Sir Lito po. Yes. Thank you po sa walang sawang pag-suporta niyo po sa kanya. Thank you po din po pala Kuya Rab sa Kay Kuya Rab. Kay Kuya sa Rab. nagpadala po sa kanya ng Yan, sige. business niya. Nang? Yung palaman ni Beyonce. Thank you po. Nangalin? Beyonce, Ay, patingin daw. Ayos i-promote natin. Sige, sige. Endorsement. Ano siya? Ano yan? Palaman? Opo. Wow, may galing. Ano lang po? Viancy Choco Fudge. Uy, grabe. Viancy Choco Fudge. Ayan. Sino kaya may-ari niyan? Saan sila ma-order nito? Ano po, ka-online na po yan sa ko. Maganda sa'yo. Wow. Ay, parang diretso na sa'yo. Iba talaga si nanay, guys. Yan ang maganda kasi si nanay, hindi rin siya behind sa technology. Kumbaga, techie din siya. So, maganda. At mahusay siya sa negosyo.
Inundayin ko na po very yan. good. Thank you Thank po. you, Nay. At si Nanay, ano to eh, Opo. talagang businesswoman to. Nagano po. Dagdag kita. So ay mga kalingap, and thank you so much sa panunood and pagpumaraton sa mga LC supporters natin dyan. Maintain nyo lang po yung pagiging tahimik nyo at hindi toxic na supporters and community. Kasi pag sumusobra na kasi and kalingap na yung nababash, iba na po ang ibig sabihin niyan. Hindi na po kayo tunay na pusong kalingap. Di ba, Nay? Kasi pag mahal nyo ang LC, una nyong mahalin ang kalingap. Kaya, salamat po mga kalingap at sa mga LC supporters at sponsors. So, maraming salamat po. God bless and bye-bye po. So yun na guys, grabe po kumbaga ay ang daming magagandang balita. Yung business nila maganda, mga bagong investment ni Viancy maganda, at ang pinakamaganda, nagkita na ulit sila. And yun guys, maraming salamat din sa inyo lahat na mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pwede nyo pindutin yung subscribe button dyan. And yun, maraming salamat din po sa mga patuloy na tumutulong kay Viancy po. Mga marathoners, mga ibang maraming grupo kasi yan guys. Hindi ko man kabisado po lahat-lahat. Ay shout out po sa inyo lahat, no? EDC Global Supporters, shout out sa inyo. Team Banig, ano pa ba yung iba? And lalo-lalo na kay Tita Rexy and Sir Lito. So yan. So hanggang dito na lang ulit guys, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na upload. So bye-bye po muna. Bye. Cause I don't give a fuck what you say.